Nakaramdam na lungkot si Trina. Nakakita na siya ng pag-asa kanina, muli na namang nawala dahil may nobya na pala itong si Carl. Matapos kumain, nagpaalam siyang mamasyal muna sa labas. Pinayagan naman siya ni Yaya Flor. Sabihin lang daw niya na pag may nakakita sa kanya, sabihin niyang pamangkin siya nito. Malawak at mapresko ang asyenda at halatang sagana sa tanim. Mukhang maganda ang lupa. May ilang mga pabahay na magkakatabi para sa mga tauhan sa asyenda at mula sa kinatatayuan niya, natatanaw niya ang malaking mansyon. Malayo-layo din mula sa kinatatayuan niya pero kitang-kita niya kung gaano kalaki ang mansyon. Mayaman nga siguro ang mga Samaniego. Mas mayaman pa ba sa mga Rodriguez? Saan ko kaya makikita ang Carl na iyon? Bulong na tanong niya habang nakatingin sa abot tanaw niyang mansyon. Hindi kasi siya mapakali hanggat hindi niya nasisigurado kung si Carl nga ba ang lalaking pumigil sa kanya magpakamatay at ang lalaking natatanging nakahigit kay Gino Rodriguez sa paningin niya. Nagtaas siya ng muka at inayos ang buhok. Nakamaong pants siya at designer brand na damit. Maganda siya. Alam niya mas maganda siya sa babaeng kahalikan ng lalaking iyon kanina. Sinimulan niyang maglakad habang nakafocus sa mga mata sa mansyon, malayo pero pupuntahan niya. Hindi pa man niya nakakalahati ang nilalakaran ay pagod na siya. Mukhang hindi siya aabot sa mansyon ng mga Samaniego. Paano ko kaya makukonfirm kung ang lalaki nagligtas sa akin at si Carl ay iisa? Tanong niya sa sarili habang patuloy sa paglalakad. Nawiwili naman siya sa paglalakad. Para siyang namamasyal lang. Ipinagsasawa niya mga mata sa naglalakihang mga puno na nagpapalilim sa kapaligiran. Malayong-malayong itsura ng asyenda sa kinalakhan niyang lugar. Dito sa asyenda, payapa at tahimik ang buong paligid. Paniguradong ligtas ka kahit abutan ka pa ng dilim. May nakita siyang puting pusa na naglalakad ng mabagal. Mukhang pipilay-pilay pa ito. Nilapitan niya ang pusa na mabagal maglakad. Hindi naman siya mahilig sa anumang mga hayop pero naawa siya sa pusang hindi makalakad ng maayos kaya naman nilapitan na niya ang pusa para tulungang makalipat ng daan. Hello Muning, tara, tutulungan kita. Bulong niya sa maliit na pusa at dahan-dahan binuhat ang pusa. Patawid na sila sa kabila nang may marinig na mga yabag ng kabayo na mabilis ang takbong papalapit sa kinaroroonan niya. Napalingon-lingon pa siya para hanapin ang mga yabag ng kabayong paparating. Nakita niya ang kabayong kulay abo na patakbo sa kinatatayuan niya. Matulin ang takbo noon. Nataranta siya at hindi alam ang gagawin. Hindi alam kung paanong iiwas. Napayakap siya sa pusa na mapansing tatamaan sila ng malaking kabayo. Napatili siya at napaupo sa lupa habang yakap-yakap ang pusa. Sumunod na napansin niya ang lupang nagliparan sa kanya sa biglang paghinto ng kabayo. Narinig niya ang boses ng isang lalaki na natili siyang nakaupo sa lupa at yakap ng mahigpit pa rin ang pusa. Miss, are you okay? Tinig ng lalaki na nakita niyang bumaba mula sa kabayo. Dahan-dahan siya nag-angat ng muka. Una niyang nakita ang suot na boots ng lalaki, pataas sa maong nito at sa plain na t-shirt nito. At nang makita ang gwapong mukha nito, ay nanlaki ang kanyang mga mata at napatitig dito. Are you okay, miss? Tanong nito at lumapit sa kanya. Nakaupo pa rin siya sa lupa at yakap ang pusa. Hindi kita napansin. Sorry, tinamaan ba kita? Tanong nito ng may pag-aalala. Hindi siya nakakibo. Nanatili siyang nakamata rito. Pinakatitigan niya ang lalaki at nakasisigurado siyang ito nga ang lalaking pumigil sa kanya sa pagpapakamatay at ito rin ang lalaking nakita niya kanina na may kahalikan. Ito na nga kaya si Carl? I'm sorry. Pumanhin ito sa kanya at inilahad ang kamay para matulungan siyang tumayo. Nalipat ang mga mata niya sa kamay ng lalaki na nakalahad sa kanya. Iniabot naman niya ang kamay sa gwapong lalaki. Tinulungan siya nitong makatayo. Kumabog ang dibdib niya nang mahawakan ng lalaki ang kamay niya para tulungan siyang tumayo. Kabog ng dibdib na ngayon lang niya naramdaman. Okay ka lang? Tanong nito sa kanya at nalipat ang tingin nito sa pusang hawak-hawak pa rin niya. Tutulungan ko lang sana siyang makalipat ng daan. Sabi niya at mabilis na ibinaba ang pusa na papilay-pilay pa rin na maglakad. I see. Okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Yes, thank you. Sagot niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagtingin ng lalaki at pagsuri. Mukhang kinikilala siya nito. Huwag naman sanang makilala siya. Naliligaw ka ba sa asyenda? Kunot noong tanong nito. Marahil napansin nito na ngayon lang siya nito nakita sa loob ng asyenda. Hindi. Inalaw ko kasi ang
Ang tiyang Flor ko. Uutal-utal na sagot niya. Si Manong Flor? Oo, pamangkin ako ni Chang Flor. I'm Trina. Pakilala niya rito. Tila wala naman itong balak magpakilala sa kanya. Nais pa naman niyang masigurado kung ito nga si Carl. Sa bahay ni Chang Flor ako pansamantala umuwi. Dagdag pa niya. Tumangutang ang lalaki sa kanya at muli siyang sinulya pa nito. Wari kinikilala siya nito. Maiksi na ang buhok niya at hindi glamorosa ang suot niya. Wala din siyang anumang makeup at accessory sa katawan kaya marahil hindi siya nito nakilala. Anyway, I should go. Paalam nito sa kanya. Hindi siya nakakibo. Nakasunod lang siya ng tingin sa lalaking hindi pa rin niya alam ang pangalan. She had to do something. Kailangan masiguro niya kung ito nga ba si Carl. Pasakay na muli ang lalaki sa malaking kabayo nang bigla siyang may maisip para makasama pa ang lalaki at makuha ang pangalan nito. Humugot siya ng malalim na paghingat na patili sabay hawak sa hita niya. Ouch! Aray! Tili niya. Napansin niya sa gilid ng mga mata ang paghinto ng lalaki sa pagsakay ng kabayo. Lumapit ito sa kanya. What happened? Nag-aalalang tanong nito. Masakit ang paa ko. Na-sprain yata. Pag-iinarte niya para makuha ang atensyon ng lalaki. Saan? Tanong nito at tinignan ng paa niya. Itinodo niya ang pag-iinarte. Ouch! Tali niya nang hawakan ng lalaki ang paa niya na kunwari ay na-sprain. Masakit ba? Okay lang ba kung sa bahay ko na tingnan ng paa mo? Para magumot ko na rin. Presenta nito. Lihim siyang natuwa. Yun naman talaga ang plano niya. Mapapadali ang lahat kung sasama siya sa lalaki. Please, ang sakit ng paa ko. Hindi ko maiapak na maayos. Marting sabi niya na kunwari masakit nga ang paa. Can I carry you? He asked. Please. Mabilis na sagot niya na sinabayan pa ng todo arte. Come here. Sabi nito at binuhat siya ng lalaki pa bridal style. Ikinawit niya mga kamay sa batok ng gwapong lalaki. Naamoy din niya ang mabangong pabango nito. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at sinamyo ang mabangong binata. Okay lang ba kung dito kita isasakay? Tanong nito. Okay lang. Agad na sagot niya at isinakay sa kabayo. Ito ang unang beses niyang makakasakay ng kabayo. Maya-maya pa'y sumunod na sumakay ang lalaki sa kabayo. Pumasto ito sa likuran niya habang tila nakapulupot, payakap sa kanya ang mga kamay nito. Hiya! Hiyaw nito at tumakbo ng mabilis ang kabayo. Dahil sa first time niyang makasakay ng kabayo, nakaramdam siya ng takot kaya naman napahawak siya sa malapad na dibdib ng lalaki. Napalunok pa siya at kung hindi lang kalabisan talaga'y sasandal pa siya sa malapad na dibdib ng lalaki. Kaya lang baka makahalata na ito. Never in her life na nakalapit siya ng ganito kalapit sa isang lalaki. Dahil nga mula pagkabatay hinubog siya ng ama para maging asawa ni Gino Rodriguez. Wala ni isang lalaki ang nakalapit sa kanya. Napanganga siya nang makitang malapit na nilang marating ang malaking mansyon sa loob ng asyenda. Kung gaano kalaki ang natatanaw niya sa kalayuan ay mas malaki sa malapitan. Huminto ang kabayong sinasakyan nila sa tapat ng mansyon. Agad na may sumalubong sa kanilang binatilyo. Naunang bumaba ang lalaki, patalon pa itong bumaba ng kabayo. Naramdaman niya ang kamay ng lalaki sa bawang niya para ibaba mula sa kabayo. Nakaramdam siya ng kakaiba sa paghawak ng lalaki sa maliit niyang bewang. Kaya mo bang maglakad? Tanong nito nang may baba siya sa lupa. Nag-inarte siyang nasaktan nang subukang ilakad ang mga paa. Napatili pa siya kunwari para mas kapani-paniwala ang drama niya. I'll carry you. Sabi nito at muli siyang binuhat, pa-bridal style. Bago silang naglakad papasok, may inihabilin pa ang lalaki sa binatilyong sumalubong sa kanila. Ako na po ang bahala, Sir Carl. Sagot ng binatilyo matapos ngang ibilin na lalaki dito na tinawag ng binatilyong Sir Carl. Ito nga ba ang Carl na namamahala sa asyenda? Ito ba ang Carl na hinahanap niya? Kung ganoon, si Carl sa manyago nga ang lalaking nagligtas sa kanya. Napatitig siya kay Carl habang buhat-buhat pa rin siyang papasok sa mansyon. Nakakawit ang mga kamay niya sa batok nito. Gwapo nga ito, mas gwapo kay Gino. Ang lalaking ito na ba ang nakatutulong sa kanya para makalimot na kay Gino Rodriguez? Pero paano? Paano niya gagawin ang plano kung may nobya na ang lalaking higit kay Gino? Pagpasok sa loob ng mansyon, agad siyang iniupo ng lalaki sa malaking sofa. Ouch! Inaarte pa niya para magmukhang makatotohanan ng arte niya. Ikukuha mo na kita ng yelo. Paalam nito. Tumango siya at sinundan nito ng tingin. Gwapo nga ang lalaki, walang duda at mukhang hindi siya nito naaalala.
Iginala niya ang mga mata sa loob ng mansyon. Maganda at maayos ang buong mansyon. Halata ang karangyaan sa loob dahil sa mga materyales na ginamit sa pagdisenyo at mga kagamitan sa loob ng mansyon. Maya-maya pa nakita ninyang pabalik ang lalaki. Pasimple niya itong tiningnan habang naglalakad palapit sa kinauupan niya. Napagmasdan niya ito ng mabuti. Guwapo at may magandang pangangatawan na lalaki. Matangkad din ito. Hindi masyadong maputi, sakto lang at tan ang kulay nito. Kung i-rate niya ang lalaki, lalagpas ito ng 100%. Ganyan kagwapo at lakas ng dating sa kanya ng lalaki. Come here, lalagyan ko muna ng yelo bago ko ibalot. Sabi nito nang makalapit sa kanya. Naupo ito sa kabilang sofa at pinataas ang paan niya. Nahiya pa niyang ipinatong ang paa sa may maliit na upuan. Masakit pa ba? Tanong nito. Sinalipan siya ng lalaki. Nagkatitigan ang mga mata nila. May magandang mga mata rin ng lalaki. Makapal ang kilay nito na itim. Matangos din ang ilong nito at may manipis na mga labi na perfect sa gwapo nitong mukha. Pakiramdam niya ngayon lang siya nakakita ng ganito kagwapong lalaki. Kung sa bagay, hindi naman niya ugaling pagmasdan pa ang mga nakikilalang lalaki. Even Gino Rodriguez. Para hindi niya napagmasdan ng ganito. Kung sa bagay, she never got close to Gino since day one dahil nga ayaw sa kanya ni Gino. Hindi na masyado. Sagot niya. Kod, maya-maya ilalagyan ko ng balot para mapagaling mo sa bahay niyo. Malumanay na sabi nito sa kanya at bahagyang umiti. Hindi nga ba siya nakikilala nito? Kung sa bagay ibang-iba marahil ang itsura niya ngayon kumpara nung gabing iyon. Isa pa madilim kaya marahil hindi na nito naalala ang itsura niya. Sir Carl, tawag sa lalaki sa di kalayuan. Sabay pa silang napalingon ng lalaki sa tumawag dito. Isang may edad ng babae, mukhang kasambahay. Ano ho yun, manang? Tanong ni Carl sa kasambahay. Lumapit ang kasambahay. Napasulya pa ito sa kanya at tumango. Tumango naman siya kahit papaano. Sir, si Mayun po kasi isinugod sa ospital. Manganganak na po. Ganun ba? Kabungan na nga pala niya. Malumanay na sagot ni Carl sa kasambahay. Palihim siyang napangiti dahil napansin niyang marunong itong makisama sa kasambahay. Hindi ito tulad ng ibang mayaman na kung ituring ang mga kasambahay ay mababa. Pasimple siyang nakikinig sa usapan ng mga ito hanggang sa marinig niyang kulang ang kasambahay sa bahay dahil nanganak ito at matatagalan pang makabalik. May kumislap na isang idea sa isip niya. Kung gusto niyang makilala si Carl at mapalapit dito, bakit hindi siya magtrabaho dito? Baka ito na ang pagkakataon niya para mas makilala pa ang isang Carl sa Maniego. Aray! Inarte niya at pasimple iginalaw ang paa para malaglag ang yelo. Nagtagumpay naman siya dahil nalipat sa kanyang atensyon ni Carl. Mabilis naman na nagpaalam ang kasambahay kay Carl. Sorry, bigla kasing kumirot. Arte niya. Dinampot naman ito ang yelo at muli binalik sa paan niya. Maya-maya lang pwede na natin ibalot. Sabi nito. Narinig ko, kulang kasambahay niyo. Sabi niya. Yeah. Alanganing sagot ito at tinitigan siya. Baka pwede ako mag-apply na kasambahay. Mabilis na sabi niya. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Carl. Bahagya din kumunot ang noon nito habang titig na titig sa kanya. Marahil sinusuri ang sinabi niya. Wala po kasi akong trabaho ngayon kaya napauwi ako dito at nakikitira kay Chang Flor. Drama niya. Buti na lang mabilis umandar ang isip niya at nakapagdrama siya kaagad. Really? Alanganing tanong nito na ekspresyon na hindi makapaniwala. Sinuri pa siya nito ng tingin. Nagtagal ang mga mata nito sa mukha niya. Alam niyang maganda siya para maging isang kasambahay lang pero para kay Carl, gagawin niya lahat dahil nais niya itong lubusang makilala. Opo. Sagot niya sabay tango. Determinado siya. Ito kasi ang paraan para mapalapit siya kay Carl. Baka kaya siya dinala ng tadhana dito ay para makilala ang isang Carl sa Maniego. Naniniwala pa rin siya sa tadhana. Ay, baka kaya nangyari ang lahat sa kanila ni Gino ay hindi si Gino ang lalaking tinadhana para sa kanya. Baka ang lalaking nasa harapan niya ngayon ang lalaking nakatadhana para sa kanya. Nadismaya siya matapos ipagbili ni Carl sa driver na ipatid na siya sa bahay ni Yaya Flor. Umasa pa naman siyang si Carl mismo maghahatid sa kanya sa bahay. Kung payagan ka rin tiyang mo na mamasukan dito sa asyenda, pwede ka na magsimula bukas. Alam na ni Manang Flor lahat ng rules ko sa bahay. Itanong mo na lang sa kanya. Litanya nito sa kanya.
Malungkot siyang tumango rito. Inaasam pa naman sana niyang ito ang maghahatid sa kanya sa bahay. Fred, ikaw na bahala sa pamangkin ni Manang Flor. Pakihatid na lang siya sa bahay ni Manang Flor. Sabi ni Carl sa lalaking may edad na rin. Sige po sir. Sagot na lalaki at niyaya na siya nitong pasakay sa itim na kotse. Bago siya sumakay, sinulyapan pa niya si Carl na papasok na sa malaking bahay. Hawak nito ang cellphone na tila may kausap na. Baka ang nobya. Bulong ng isip niya at malungkot na sumakay sa passenger seat. Hindi ko alam na may magandang pamangkin pala sa floor. Sabi ng driver habang tinatahak nila ang daan. Hindi na lang siya kumibo pa. Tahimik lang siyang nakatanaw sa labas ng bintana. Nadismaya man siya, hindi naman nasayang ang pagtungo niya ng mansyon dahil bukas babalik siya ng mansyon para magtrabaho kay Carl bilang kasambahay nito. Sigurado siya sa gagawin. Walang dahilan para hindi niya gawin para lang mapalapit kay Carl. Kinabukasan, maaga siyang nagising para sabihin kay Yaya Flor ang pagpasok niya bilang kasambahay sa mansyon. Hindi na kasi niya nagawang sabihin kahapon dahil may bisita ang Yaya Flor niya, nandatnan niya sa bahay. Pamangkin na lalaki ni Yaya Flor at dinadalaw ito. Mukhang humihingi lang naman ng pera dahil nakita niyang inabutan ng pera ni Yaya Flor. Hindi nga rin niya nagustuhan ang pag-usisa nito tungkol sa kanya at lalong-lalo na mga pagsulyap nito sa kanya. Buti na lang at umuwi agad at hindi na nagpalipas ng gabi sa bahay ni Yaya Flor dahil kung nagkataon hindi siya makakatulog sa bahay na may kasamang lalaking hindi naman niya kaano-ano. Pumasok ang kasambahay sa mansyon? Gulat na tanong ni Yaya Flor sa kanya habang nag-aalmusal sila nito. Opo, sagot niya habang minamasahe ang nanakit na likod dahil sa pagkakahiga sa papag kagabi. Nahirapan nga siyang makatulog dahil matigas ang papag at walang aircon. Bukas ang bintana na tanging kortina lang ang tabing. Bakit? Gulat pa rin na tanong nito. Kailangan ko po ng trabaho. Trina, hindi ka isang pangkasambahay lang. Magagalit sa akin ang kuya Dylan mo pag pinayagan kitang gawin yan. Bulalas nito. Pero Yaya Flor, nakapangako na po ko kay Carl. Sagot pa niya at sumubo ng papaya. Naku, bata ka. Ano ba pumasok sa isip at pumasok ang kasambahay? Mapamatay ako ng mom at daddy mo pag nalaman nila ito. May pag-aalala sa tinig nito. Buo na ang desisyon niya. Mamamasukan siyang kasambahay at magsisimula na siya ngayong araw. Gusto ko pong makilala ng gusto si Carl sa Maniego. Amin niya kay Yaya Flor. Si Sir Carl? Bakit? Tanong nito at napaupo sa upuang tapat niya. Yaya Flor, for the first time in my life, I found someone better than Gino. And that is Carl Samaniego. Kaya po gusto ko makilala pa ng gusto si Carl. Amin niya kay Yaya Flor. Malungkot ang mga matang tinignan siya ni Yaya Flor. Alam ni Yaya Flor kung gaano siya nasaktan kay Gino Rodriguez. Trina, ayoko masaktan ka ulit. Ayokong muling madurog ang puso mo. Malungkot na sabi nito tinawakan ng kamay niya. May nobya na si Sir Carl. Trina, baka masaktan ka ulit. May pag-aalala sa tono ni Yaya Flor. Ngumiti siya ng mapait ng ngiti. Sa pagkakataong ito, hindi niya hayaang masaktan siya. She is Trina Samonte and she's willing to do everything to get what she want. And this time, sinisigurado niya ang panalo niya. Kung kay Gino naagawan siya, this time, siya ang mang-aagaw. Pagdating sa mansyon, hindi si Carl ang sumalubong sa kanya kundi isang kasambahay din. Excited pa naman siyang makita si Carl. Anyway, newly hired siyang kasambahay tapos mag-expect siya na ang amo niya mismo sa salubong. Malabo naman na mangyari iyon. Sigurado ka bang pamangkin ka ni Manang Flor? O sa isa ng kasambahay na si Nana na siyang makakasama niya sa trabaho. May edad na rin ito, mga nasa 40 pataas. Mukhang mabait at mukha din chismosa. Opo. Tipid na sagot niya. Ang ganda mo kasi at ngayon lang kita nakita dito sa asyenda. Parang ang sayang mo naman kung magiging kasambahay ka lang dito. Sabi pa nito. Ngumiti lang siya. Kahit papaano hindi siya masasayang dahil may agenda siya kung bakit nasa mansyon siya ng mga Samaniego. Itinuro nito kung ano ang mga gagawin niya. Bale, 3 silang kasambahay sa mansyon. Ang isa tagaluto at tagahanda ng pagkain ni Carl at siya at si Nana ay tagalinis ng malaking mansyon ng asyenda. Alam na niya ang mga rules sa loob ng asyenda. Ipinaliwanag na lahat ni Yaya Flor kanina bago siya umalis. Isa na sa mga rules ay ang uwian ang mga kasambahay pagpatak ng alas 7. Makakauwi na ang mga kasambahay at tanging si Carla ang nasa loob ng bahay. Pati driver ay uwian na din.
Pero sa loob lang din naman ng asyenda umuwi ang mga ito. Nais daw kasi ni Carl na kahit papaano'y nakakasama pa rin ng mga kasambahay ang mga pamilya ng mga ito. 7:00 ng umaga ang pasok nila at uuwi sila ng 7:00 ng gabi. Ako na po maglilinis sa itaas. Paalam niya kay Manang Nena. Sige, ako na dito sa ibaba at sa labas ng bahay. Sagot nito. Tumango siya. Siya nga pala, Trina. Bawal pumasok sa silid ni Sir. Hanggat hindi niya sinasabi, ha? Unahin mo muna ang ibang silid at mga veranda sa itaas. Ihuli mo na lang ang silid ni Sir Carl. Mahabang bili nito sa kanya. Bakit? Tanong niya matapos ituro nito kung saan ang silid ni Carl na bawal niyang pasukan. Isa sa mga rules yan. Sagot lang nito at inginuso nang umakyat na siya para maglinis. Pag-akyat sa itaas, sumilip-silip muna siya kung nakalabas na si Manang Nena dahil papasok siya sa silid ni Carl. Si Carl naman ang target niya, bakit pa ba niya patatagalin ang pakikipaglapit niya rito? Kung kinakailangan akitin niya si Carl, gagawin niya para mapasakan niya si Carl. Matinding atraksyon ang nararamdaman niya para kay Carl at hindi siya titigil hanggat hindi nahuhulog sa kanya si Carl. Kanina pa siya nakatitig sa pintuan ng silid ni Carl. Nakailang hugot na din siya ng malalim na paghinga. Kaya ko to. Bulong niya. Hindi siya sigurado kung nasa loob si Carl. Maaga pa naman, baka natutulog pa ito di kaya na may nagsha-shower na. Dahan-dahan niyang iniikot ang handle ng pintuan at dahan-dahan ding itinulak iyong papasok. Pigil ang hininga niyang pumasok sa loob. Iginala ang mga mata sa loob. Gusot ang malaking kama. Halatang may humiga roon pero wala si Carl sa kama. Nagtuloy siya sa pagpasok sa loob ng malaking silid. Muling isinara ang pintuan at iginala ang mga mata sa malawak na silid. Kumpleto sa mga kagamitan at lahat ng mga moderno at mamahaling gamit. Naliligo na kaya siya? Tanong niya sa sarili. Lihim siyang napangiti at lalapit na sana sa may bathroom nang biglang bumukas ang pintuan. Napalangon siya sa may pintuan at nanlaki ang matang napatitig sa 2 taong papasok sa silid. Magkayakap ang dalawa, tigit sa lahat naghahalikan ng dalawa sa harapan niya. Sinipa pa ng lalaki ang pintuan pasara. Hindi siya makakilos sa kinatatayuan. Tutok na tutok ang mga mata niya sa mga labi ng dalawa habang naghahalikan ng mga ito. Kitang-kita din niyang gumapang ang kamay ng lalaki patungo sa katawan ng babae. Napalunok siya at nabitawan ng hawak na walis na lumikha ng ingay nang bumagsak sa sahig. Nataranta siya nang nalipat sa kanya ang tingin ng dalawa. Kapwa pa hinihingal ang mga ito dahil sa matinding paghahalikan. What the hell? Who the hell is she? Maarteng tanong ng babae. Ito rin ang babaeng nakita niyang kahalikan ni Carl kahapon. Ito marahil ang sinasabing nobya ni Carl. Trina? Kunot na banggit ni Carl sa pangalan niya. Buti naman hindi nito nakalimutan ang pangalan niya. Who is she, Carl? May galit na tanong na ng babae at sinuri nito ang kabuuan niya. Nakasuot siya ng above-the-knee dress, showing off her perfect petite body. May kalakihan ng mga hinaharap niya kaya naman medyo hapit ang suot niyang bestida sa may bandang dibdib niya. Idagdag pa ang mahaba, makikinis niyang binti. Napansin niya ang paglalim ng kunot sa noo ng babae at nagtaas ng kilay nang mapatingin sa mukha niya. Maganda ang babae, isama pa ang designer na damit na suot nito. May maganda din itong katawan na talatang galing din sa may kayang pamilya. What are you doing here, Trina? Tanong ni Carl. Nalipat ang atensyon niya kay Carl na nakapamewang. Sa uri ng suot ni Carl mukhang galing sa jogging si Carl. White t-shirt lang ito at short and running shoes. Medyo pawis at magulo ang buhok. Sino siya, Carl? Nakasimangot na tanong ng babae at tinapunan siya ng masamang tingin. Bagong kasambahay. Nanganak kasi si Mia. Narinig niyang sagot ni Carl na masama pa rin ang tingin sa kanya. A maid? Bulalas ng babae at muli siyang sinulyapan ng babae na may pangmamaliit. Hindi na lang niya pinansin ng babae. Trina, please, leave my room now. Maring utos ni Carl. Napapit lang pa siya dahil medyo tumaas na ang boses nito. Nataranta siya at mabilis na dinampot ang walis na nalaglag kanina. Sorry po. Pumanhin niya at sinulyapan si Carl na nakapamewang pa rin at galit ang muka. Napakagatlabi siya at mabilis na naglakad papalabas. Masama din ang tingin ipinukol ng babae sa kanya. Halata ang pagkadisgusto nito sa kanya. No doubt, sa ganda at sexy niya, na-insecure na ang babae sa kanya. Marahil kinakabahan na ang babae sa kanya. Paglabas ng silid ni Carl, sinulyapan niyang muli ang saradong pintuan ng silid. Nakakainis. Aga-agay kung ano-ano kasi inaatupag. Inis na bulong niya at padabog na naglakad pababa ng mataas na hagdan.
Tuloy pa yata nilang ginagawa. Bulong niya habang pababa ng hagdan. Muli niyang sinulyapan ng silid. Trina! Tawag sa kanya ni Manang Nana nang makababa ng hagdan. Tapos ka na ba maglinis? Tanong nito. Hindi pa. May dumating na higad. Inis na sagot niya. Anong higad? Tanong ni Nana. Wala. Sagot niya. Sabay pa sila ni Manang Nana na napatingala ng marinig ang mga yabag sa hagdan. Nakita niya ang babaeng kahalikan ni Carl na pababa ng hagdan. Padabog itong naglakad at nakataas ang kilay habang nakamata sa kanya. Sinalubong naman niya ito ng tingin. Manang Nana? Tawag ng babae kay Manang Nana nang makababa ang babae ng hagdan. Claire, sambit ni Manang Nana sa pangalan ng babae na mukhang maldita at masama ang pag-uugali. Hindi bagay ang pangalan nitong Claire dito. Hindi mo ba nasabi sa bagong katulong na bawal pumasok sa kwarto ni Carl? Taas kilay na tanong ni Claire na sa kanya nakatingin. Nakapagtitigan naman siya at hindi nagbaba ng tingin. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pagtawag nitong bagong katulong sa kanya. Ma'am Claire, pagsabihan mo katulong na yan. Mariing nautos ni Claire at tinapunan siya ng masamang tingin. Carl, we'll fire you immediately. Taas kilay na sabi nito sa kanya at naglakad na. Nalagpasan siya nito at naglikha ng ingay ang suot na heels nito. Sinundan lang niya ng tingin ng maarteng babae na akala mo na may maganda, ang kapal lang naman ng makeup at mukha. Masamak naman na maganda siya. Aray! Tili niya na bigla siyang hilahin ni Manang Nana sa braso. Pumasok ka ba sa silid ni Sir Carl? Tanong nito habang pinandidilatan siya ng mga mata. Hindi ko naman alam na silid ni Sir Carl ang napasukan ko. Pagsisinungaling niya. Naku, patay ka! Sabi nito at binitawan siya. Tsak na magagalit si Sir Carl sa'yo. Sabi nito. Manang Nana! Manang! Malakas na tawag mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Iyan ang abang sinasabi ko eh. Pati ako nadadamay. Maktol na Nana. Nagkibit balikat lang siya. So ano yun? Galit na galit dahil nabitin? Bakit naman kasi ang aga ng mga itong gumagawa ng milagro? Bulong ng isip niya. Trina! Mariing tawag ni Carl sa kanya na makababa ito. Tumingin siya kay Carl. Galit man ang mukha ay gwapo pa rin ito. Hindi mo ba nasabi Manang Nana kay Trina ang mga rules? May galit na tanong ni Carl kay Manang Nana. Sir Carl, mali po ako. Naligaw po ako kaya po ako nakapasok sa silid niyo, Sir Carl. Putol niya sa sasabihin sana ni Manang Nana. Pinakatitigan siya ni Carl at tumugot ito ng malalim na paghinga. Sumunod ka sa akin sa library. Trina. Utos ni Carl at nauna na sa paglalakad. Sunundan niya ito ng tingin. Sundan mo na bago pa mag-init ang ulo. Sabi ni Manang Nana sa kanya. Pagpasok ni Carl sa library napahugot siya ng malalim na paghinga at naihilamukos ang mga kamay sa muka. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nababagabag siya ng bago nilang kasambahay na si Trina. Oo, maganda ang babae. May magandang katawan at hindi ito mukhang kasambahay lang. Masyadong maganda ito para maging kasambahay lang. May maganda itong mukha. Maganda ang hubog na katawan na paniguradong mapapalingon ka pag nakasalubong mo. Isama pa ang makinis na kutis dito. Sinong magsasabi na ang babaeng iyon ay namamasukan sa kanyang kasambahay? Even Claire, pinagdudahan siya nang sabihin niyang kasambahay lang ang nakita nitong babae sa loob ng silid niya. Napansin nga din niya ang insecurities nito kay Trina. Hindi naman na siya nag-explain pa kay Claire dahil alam ni Claire ang rules niya. Nalipat ang atensyon niya nang bumukas ang pintuan ng library at nakita si Trina. Dom, she's really beautiful and attractive. Napamura siya sa isip. Sir Carl, tawag ni Trina sa kanya na makapasok na sa loob ng library. Even her voice is dumb sexy. Iba tuloy ang naramdaman niya nang banggitin nito ang pangalan niya. Trina, right? Kalmadong sabi niya para hindi makahalata ito na may kakaiba siyang atraksyong nakita rito. Opo, sagot nito tumango. She looks so innocent and fragile. Her eyes so beautiful and innocent. Mabilis niyang tinabuhay ang anumang iniisip. Lumakad siyang papalapit sa mesa at naupo sa swivel chair.
kailangan niyang maupo. Baka kasi makita ni Trina ang atraksyon niya para rito. Lalo na't hindi natuloy ang morning routine nila ni Claire sa loob ng silid niya. Kaya medyo galit. Galit pa ang nasa loob ng short niya at lalong nagagalit sa tuwing napapatingin sa napaka-inosenteng muka ni Trina. Isama pa ang magandang hinaharap nito na bumagay sa magandang hubog ng katawan nito. What happened, Trina? What are you doing in my room? Maotoridad na tanong niya para sana labanan ng atraksyon sa napakagandang babae. Sir Carl, naligaw po kasi ako. Hindi ko po sinasadyang silid niyo po palang napasukan ko. Sagot nito at sinulyapan siya. Nakatayo ito sa tapat ng mesang kinuupan niya. Napatitig siya kay Trina. Kahapon pa niya iniisip kung saan nga ba niya unang nakita si Trina. Pamilyar kasi ang magandang mukha nito sa kanya. Parang nakita na niya ito somewhere at parang hindi kahapon ang unang pagkikita nila. Hindi nga lang niya matandaan.